At ito po ay pinamagatan nating He will stand with you. Amen. So ang Diyos po ay tatayo na kasama mo. Ang Diyos po ay laging tutulungan ka. Amen po ba? Yan. So gusto rin po i-welcome yung mga kapatid natin sa Santa Isabel. Palakpakan naman natin sila. Pwede mo pong tumayo yung Santa Isabel. Yan, para naman makita nila. Yan o, praise God! Hallelujah! Salamat po sa Panginoon. Sige po, welcome po. Yan, sa mga bagong dating din. So, ayan, He will stand with you. Ayan po. So, minsan, sa buhay natin, akala natin para bang wala ng pag-asa. Tama po ba? Sige nga po, kung matanong ko lang sa mga kapatid na narito, sino po dito ang daming problema? Di ba? Dami natin problema, no? Maraming sa ating kapatid na hindi lang naman, kasi pag nag-preach ako, lagi na lang problema, pera eh. Tama? Di ba? Pero mayroong mga problema, kapatid, na kung titignan natin, lumalaki ng lumalaki. Tama po ba? Emosyon mo, sarili mo, o kaya naman mga suliranin sa buhay, napakadami. At minsan, meron kang problema na nakakahiya. Tama po ba? Kasi naniniwala ako, kapatid, yung mga problema natin na pinagdadaanan, minsan din, ay ito ay galing sa ating mga maling desisyon sa buhay. Tama po ba? Marami tayong maling desisyon sa buhay. At minsan, yung mga maling desisyon na yon, yun po yung mga bagay na nagpapahirap ng buhay natin. Tama po? Pero alam mo, kapatid, may pag-asa ka. Amen? Ang Diyos kasi nagbabago ng buhay. Amen? Palapakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya po, He will stand with you. Kahit ano pa man din ang nangyari sa buhay mo, ano man ang nangyari sa nakaraan mo, kapatid, lagi kang tutulungan ng Panginoon. Amen? Ngayon po, ito po pag-uusapan natin. John chapter 8, verse 1 to 11. Sige po. Kung may Bible po kayo, pakibuklat po, no? At sabay-sabay natin babasahin. Juan chapter 8, verse 1 to 11. Hintay ko po yung magbukas sa mga may Bible po. Ayan. John chapter 8, verse 1 to 11. Sige po, basahin ko po, no? At sana po meron po kayong dalang Bible. Sabi po dito, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng na huli ng pangangalan niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinatanong nila ito upang subukin siya at nang may paratang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy silang sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harapan ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hatulan, umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Purihin po ang Panginoon. Amen? Kung titingnan natin dito, kapatid, ang isang tao, pag nagkasala, mas mabilis nating husgahan kaysa sa tulungan. Tama, mali? Kahit hindi natin aminin, pero minsan na pag may nakita kang nagkamali, tama lang yan. Di ba? Halimbawa, tingnan niyo po sa social media. Pag tinignan niyo po,
Meron lang ma-expose na mali. Anong sasabihin ng tao? Deserve mo yan. Pero dapat ang Kristiyano, iba na. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Amen? Bagamat tayo po ay makasalanan, tayo po ay nilinis at tinulungan ng Panginoon. Amen? Kapatid, hindi lamang po gagawin ng Panginoon itong kwento natin sa Kanya, kundi pati sa iyo at pati sa akin. Amen? Marami po sa buhay natin ang nakakahiya. Tama? Kaya nga kapatid, kung titignan mo nyo, meron tayong mga nagagawang mali na talagang nakakahiya. Tignan mo nga yung katabi mo kung kaya mong ikwento yung mali mong nagawa dyan. Sige nga, tingin ko hindi mo ikikwento. Masasabi mo ba na, uy, ano mo ba? Nagnakaw ako sa tindahan kanina. Hindi mo masasabi. Amen? Eh lalo na yung mga kasalanan na nakakahiya talaga. Tama ba? Hindi mo yan masasabi. Kaya nga kapatid, di ba? Kaya may mga ganun kang nagagawa. Ay pag may ganun kang nagagawa, may maiisip ka, hindi na ako matatanggap ng Diyos. Paulit-ulit na akong magkakamali. Baka tapos na yung pagkakataon ko. Naramdaman niyo ba yan? Pinag-pray na ako ni Pastora, nandito pa din ako. Tinanggap ko na si Lord, pero ganito pa rin ako. Kapatid, sa totoo lang, ikaw ang umuhusga sa sarili mo. Kasi kapatid, sabi po ng Biblia, kung ikaw ay tapat na hihingi ng tawad, tapat din ang Diyos na nagpapatawad. Amen po ba? Eh minsan kapatid, nahihiya ka kay Lord, tama ba? Totoo naman, ako rin naman nahihiya. Pero kapatid, alam mo, gusto kong ipaalam sa iyo ng Diyos na nais ng Diyos na baguhin ang buhay mo. Amen? Nais ng Diyos na ayusin ka. Eh ang tanong, nais mo ba? Amen? Kaya nga kung titignan natin itong John chapter 8, tinulak siya, ay hinila siya, nagkaroon siya ng kasalanan, napahiya, at inaasahan ng alin, batuhin siya. Amen? Alam mo ang katotohanan sa buhay, ang tao, mas makikita nila ang mga pagkakamali mo kaysa sa mga tama mo. Amen? Tama ba? Oh, lakas naman nun. Di ba? Halimbawa, nagwalis ka na. Alam mo kung anong makikita niyan? Yung hugasin. Di ba? Nagsampay ka na. Ano makikita niyan? Yung pagpapahinga mo. Ganun yan eh. Pero alam mo kapatid, sa Panginoon, hindi ganun si Lord. Amen? Ganun man ang tao, pero hindi po ganun ang Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, matanong ko, ikaw ba? Napatanong ka na ba? Na pati ba ang Diyos iiwan ako? Sino po yung naisip yan? Iiwan kaya ako ni Lord? Aba, wala. Praise God naman kung wala. Eh matanong ko, ikaw ba, iiwan mo ba si Lord? Talaga lang kung hindi kayo Amen? Pero kapatid, kung titignan mo, ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka iiwan o pababayaan man. Amen? Pero kapatid, gusto mo mong balansihin, baka kasi maisip nyo, ay, nagpapatawad naman si Lord, kaya okay lang siguro to. Hindi kapatid. Hindi mo ini-ignore ng Diyos ang kasalanan. Amen? Ang mali ay mananatiling mali. Amen ba? Hindi pwedeng sabihin mo na, ay, papatawarin naman ako ni Lord, kaya tataya ako sa loto, baka ipanalo niya pa ako. Mali. O kaya naman, okay lang pala na papatawarin naman din pala ako ni Lord Okay lang kahit 3 na yung asawa ko. Mali. Bakit? Ang Diyos, pag inibig ka, hindi niya po i-ignore yung kasalanan mo, pero mag-offer siya ng habag naman, papatuloy ko saan? Sa magbabago ng buhay. Amen? Ang pag-ibig po ng Diyos ay nakakapagbago ng buhay. Amen? Sabi mo nga, ang pag-ibig ng Diyos ay nakakapagbago ng buhay. Amen? Maraming mga bagay, kapatid, na minamaliit natin yung paggawa ng Diyos.
Sa totoo lang kapatid, titingnan ko po yung buhay. Ako, buhay ko na lang, hindi na buhay nyo. Baka sabihin nyo, chismoso mo eh. Buhay ko na lang. Pag tinignan ko yung buhay ko, sa mga bagay na minamalit ko yung pag-ibig ng Panginoon, sa tuwing hindi ko siya naaalala. Paano? Dati po, lakas ko uminom. Pag nag-inom ka ba, naalala mo si Lord? Hindi mo maalala si Lord dyan. Pag kumuha ka ba ng pulutan, naalala mo? Hindi pa rin. Kailan mo maalala si Lord? Pag may sakit ka na sa atay. Lord, sa atay ko, Lord. Ang sakit na, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Tapos minsan may ganito pa mo naman, Lord, bakit ako? Ang dami namang makasalanan dyan. Nadamay pa yung iba. Hindi mo tinignan yung sarili mo. Kasi nung gumawa ka ng mali, hindi mo naman naalala si Lord. Amen? Parang ayaw nyo nang makinig ha. Parang, kuya, grabe ka naman ha. Pero katotohanan kapatid, ako po ganun. Kaya hindi mo pwedeng isisi sa Diyos ang mga bagay na ikaw lang din ang nagkamali. Amen po ba? Kaya dapat makita mo ang Panginoon, mahal ka, may kakabagan, handa kang tanggapin, kaya dapat tanggapin mo din. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah! Kaya itong kwentong to kapatid, kung titignan mo, actually wala po ito sa puntos ko pero sasabihin ko na rin. Naniniwala ko yung adulterous woman, bago pa siya makuha ng mga pariseo, meron ng paalala na itigil mo na yan. Tama ba? Tayo po, ang nature natin kapatid, meron tayong tinatawag na konsensya. Amen? Sino po may konsensya? Lahat tayo. Amen? At matatanda na kayo. Alam na natin ang tama't mali. Amen ba? At minsan, dahil matatanda na tayo, kahit mali, pinagtatanggol nating itama. Mali yun. Ngayon, tignan mo ayaw mong tumigil Ano nangyari ngayon? Kailangang ma-expose. Bakit? Tignan mo ako po dati nangupit. Di ako nahuhuli ng tatay ko. Pero meron akong bakas na naiwan. Nakatanggal po yung bulsa ko, yung bulsa ng, ng pants ng tatay ko. Sinong kukuha? 3 lang kami sa bahay. Mama ko, papa ko, ako. Sinong kukuha? Alangan di nag-usap yung nanay tatay ko. 3 lang kami. Nahuli kasi. Nung sinabi na ikaw, Jerome, nangungupit ka na hampas na hambalos, hindi ko na po inulit. Bakit? Nahuli kasi. Ngayon, masaya bang mahuli? Alam niyo po, nagpunta po kami sa jail. Sabi ko, ang pinagkaiba nating dalawa kayo kasi nagpahuli ako hindi. Pero titignan mo yung nasa kulungan, ano pong gagawin nila? Sana pala hindi ko ginawa. Sana pala nakinig ako. Alam niyo po ba sa kulungan, sabi ko pa di ba, tumatakbo ka sa Bible study? Sabi ko, opo. O ngayon, hindi ka na makatakbo. Dito na kami. Bakit? Kasi kapatid, merong mga consequences na hindi naman din natin malalagpasan kasi consequences yan. Ngayon, matanong kita, hihintayin mo pa ba yun o hindi? Huwag na, kapatid, magbago ka na. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Amen? Kasi kapatid, kung hindi ka pa magbabago, paano na? Kami, ang Diyos kapatid, a-accept ka. Pero ang Diyos kasi ay just, matuwid. Hindi niya pwedeng sabihin na, ay mahal kita, sige, wag na. Hindi no. Kasi pag gano'n ang ugali, spoiled yan. Nakakita na kayo ng spoiled na anak? Sigaw-sigawan ka na lang, wala nang pakialam kasi in-spoiled mo eh. Pero ang Diyos po ay tuwid pero maibigin. Amen? Itatama ka dahil mahal ka. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya ngayon kapatid, naniniwala po ako na habang hinihila po itong babaeng ito papunta kay Jesus, humihingi na siya ng tawad. Amen? Yun naman din ang maganda. Pag humingi ka ng tawad, tapat ang Diyos na nagpapatawad. Amen? Kaya kapatid, tingnan mo, nung pagdating po doon, hindi po siya hinusgahan. Amen? Kaya sana, ngayong umaga, ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ngayon, first point muna. God's love meets us on our lowest point.
Alam mo kapatid, katotohanan sa tao, di naman lalapit yan pag masaya. Pag wala kang pagkain, ay pag may pagkain ka, hindi ka nakakaalala. Ginawan nga yan ng kanta ni Basilio eh, di ba? Sabi niya, tumatawag lang ako sa'yo pag ako ay may kailangan. Ba, alam niya, Lord, patawad. Di ba? Ibig ko sabihin, ganun talaga ang nature ng tao. Kung wala pang nangyayaring paglagpak, hindi pa lalapit kay Lord. Eh matanong ko, araw-araw ba okay tayo? Hindi naman. May mga problema tayo kapatid na okay ka ngayon, bukas hindi na. Eh ang pangit naman ng buhay na okay ka, wala ka kay Lord. Hindi ka okay na kay Lord ka. Tapos wala ka ulit, tapos na kay, ano yun, ang gulo mo. Amen? Pero kapatid, kahit ganun ka, imimit ka pa rin ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, kung titingnan natin, itong adulterous woman o yung nangalon niya ng lalaki o ng babae, yan, ng lalaki po, yung dito, dinala po siya saan? Sa court, sa isang place, sa synagogue. Imagine mo kapatid wala akong masample, ako na lang ulit. Dinala dito sa harapan. Tapos kayo may mga bato. Handa ka ng batuhin. Sabi po ng Bible, handa na silang batuhin siya. Ibig sabihin, papatayin talaga. Wala nang pagkakataong magpaliwanag at lahat alam na ang kasalanan niya. Alam mo kapatid, ang katotohanan ngayon, ito po yung nalungkot ako. Ang tao ngayon, lalo na sa social media, mas proud pa sa kasalanan. Amen po ba? Paano? Paano ko po masasabing mas proud pa sa kasalanan? Tingnan mo may napanood po kong video. Binidyohan yung bata na nagmumura. Tapos sabi nung namin, very good! My goodness! Tapos ang daming nag-like, nag-share. Eh dati kapatid, pag nagmura ako, wala. Yung bibig ko, bugbog na sa tatay at nanay ko. Ngayon, gano'n na. Tingnan mo ngayon. Pasensya po, pero pinapasabi ng Lord mas matapang pa yung nanloko. Wala akong pake. Ganito, ganyan. Hindi na nakakahiya ang kasalanan ngayon. Pero kapatid, kahit hindi na nakakahiya ang kasalanan ngayon, totoo pa rin ang consequences ng kasalanan. Amen? Kasi pag pumunta ka sa kulungan, hindi mo pwedeng sabihin, pinatawad naman ako ni Lord. Hindi Ang nagnakaw ay mananatiling nagnakaw. Ang nanloko ay mananatiling manloloko. Paano lang mababago ang buhay kapag kinatagpo ni Kristo? Amen po ba? Kaya nga kapatid, tingnan mo. Ginudge ng lahat, pero ang Diyos nakita more than ng failure. Kaya ikaw at ako, makita mo kapatid, ito yung kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Na maraming tao na maaalala ka lang sa pangit mong nakaraan, pero ang Diyos mananatili. Amen? Kahit ano pa ang nagawa mo. Dati kang karnaper, dati kang adik, kahit ano pa. Marumi yung tingin mo sa sarili mo. Ang nakikita sa iyo ng Diyos, puso mo na nais niyang ibigin. Amen po ba? Pwede ba natin palapakan si Lord? Hallelujah! At the same time, kapatid, tatayo siya sa'yo kahit wala nang tumatayo para sa'yo. Eh matanong ko po, sino po dito naranasan ng iwan siya? Taas nga kamay. Hindi lang po ng jowa. Kahit naman, puro jowa naman kayo Iwan ng pamilya, iwan ng kaibigan. Sino po taas kamay? Ay, hindi kayo mga iniwan. Talaga lang Di ba? Mahirap pong maiwan pag mag-isa. Lalo na pag naiwan ka pa, may bill pa. Meralco bill pa iniwan sa'yo. Hirap. Pero kapatid, ang Diyos, kahit iwan ka ng tao, mag-isa ka na lang, sasamahan ka pa rin ng Panginoon. Pwede ba natin palapakan si Lord? Hallelujah. Amen. Kaya gusto ko pong i-comment yung ating kapatid na, asawa niyo po ba siya ate? Kapatid, alam niyo po, nakita ko sa buhay ng na-stroke. Pag na-stroke ang tao, wala na Hindi na intindihin niya ng iba.
Sa totoo lang ha, sa pag-aaral po kapatid, ang mga taong na-stroke, nakakalimutan na. Kasi ayaw mag-alaga ng mga bedridden. Kasi nakita ko rin sa pamilya ko eh. Nung na-stroke yung lola ko, konti na lang ang nagstay. Na-stroke yung tatay ko, kami-kami na lang din ang nagstay. Pero namamanga po ko sa ate, hindi mo iniwan yung asawa mo. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Kasi kapatid, imagine mo, may nakausap na ako eh. Nung malakas pa ako, ang dami kong tropa. Nung ngayon, ganto-ganto na ako, wala na akong tropa. Amen? Kaya kapatid, alam niyo po pangaral sa akin ng tatay ko. Share ko lang sa inyo. Sabi niya, ako Jerome, nasaksak. Yung kabrad ko, wala. Papa ko lang nandun. Sabi niya, ikaw, huwag kang trumopa. Sabi niya sa akin. Kasi totoo naman. Ang tanging mananatili sa'yo, yung talagang nagmamahal sa'yo. Amen po ba? Ganon din po ang Panginoon. Ang tanging mananatili sa'yo, yung nagmamahal sa'yo. Yun ay sino? Si Jesus. Sabi mo nga, mahal ako ni Jesus. Amen? Kahit ano pang kalagayan mo kapatid, kahit wala kang pera, mahal ka pa rin ng Panginoong Jesus. Amen? Iiwan, daming mang-iiwan sa'yo kasi mapapagod sa'yo eh. Nakakapagod din naman talaga mga ugali natin. Tama ba? Pero kahit ganon, mahal pa rin tayo ni Jesus. Amen? Kaya nga kapatid, kung titingnan natin, iwan ka ng tao dahil sa nakaraan mo, ma-disappoint ang tao sa'yo, iwan ka nila, kapatid, ang Diyos, hindi ka iiwan o pababayaan mo. Kasi kapatid, lalo na kapatid pag naging Kristiyano ka, sa totoo lang, ako sa sobrang daldal kong to, sobrang dami kong tropa, mas madami po sa inyo. Alam mo, nawalan nga ako ng yung high school ako, hindi ako nauwi sa bahay, bakit? Dami kong tropa eh. Iba-ibang bahay. Pero nung nagbago na ako ng buhay, ayaw na nila sa akin. Okay lang. Iwan ka naman ng tao, pero si Lord naman nanatili. Amen. Sabi nga sa Peter kapatid magtataka pa sila. Iinisin ka pa nila. Aayawan ka pa nila. Bakit? Hindi ka na kasi nakikiayon sa mga ginagawa nila. Kahit ganun, sabihin man nila, hindi na kita tutulungan, hindi na kita okay lang. Bakit? Si Jesus naman, hindi ako iiwan. Amen. Kung meron akong Jesus, meron ako ng lahat-lahat sa buhay ko. Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko, ito po, life verse ko, hindi ako iiwan ng Diyos o pababayaan ba ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hala ako kapatid, manager po ako. Kahit trabaho ko, hindi ako nailigtas. Pero nung tumawag ako sa Diyos, sabi ko sa Lord, Lord, kung hindi mo lang din naman ako kukunin, tulungan mo na lang ako. Tinulungan po ako ng Diyos. Kaya nga kaya ko pong iwan yung pagiging manager ko para sa Panginoon Dami ko rin nakaaway, dami rin. Sabi nung kaklase ko dati, Jerome, sayang naman yung pinag-aralan mo. Sabi ng tito ko, pinaaral-aral ka pa man din, diyan ka lang sa simbahan. Sabi nung nag-hire sa akin, di ba pwede ka naman maglingkod kahit nagtatrabaho ka? Oo, pero ang puso ko kasi sa Panginoon, paglilingkod na. Amen. Bakit? Kasi nung walang-wala ako, yung mga naninita naman, wala rin naman. Tama. Yung mga nagsasalita sa'yo, wala rin naman yan sila nung naghihirap ka. Sino ang nandyan? Si Jesus lang. Kaya wag mong iwan si Jesus dahil sa tao. Amen ba? At kung mahal mo si Jesus, kapatid, mamahalin mo rin kahit mga nang iwan sa'yo. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Uulitin ko kapatid, He will never leave you nor forsake you. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Kaya kahit ano pa ang nakaraan mo kapatid, huwag mong tignan yan. Ang tignan mo yung pag-ibig ng Diyos na nagbabago ng buhay. Amen? Second point. Yan. Pwede ba natin basahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Ayan. Alam mo ang katotohanan sa pag-ibig ng Panginoon? Mahal ka ng Diyos, kaya uunahin niya munang maramdaman yung pag-ibig niya
bago niya baguhin yung buhay mo. Amen. Ang laki kasi ng pinagkaiba na hinusgahan muna kita bago kita binago. Amen. Marami pong ganun. Idudukdok muna, ganyan ka kasi, ganyan ka kasi. O halimbawa, dami mong utang, tapos nangutang ka. Alam ko, sino pa nakautang na? Taas nga kamay. Wala, lahat. Pagdating talaga ng utang, dami eh. Di ba pag nangutang ka, bago ka pahiramin, daming tanong. Tama? Bakit wala ka? Ganyan. Tapos pag medyo mali pa yung sagot mo, ngayon, ganyan ka ngayon. Sige, ganyan ba? Nyam. Daming sinabi, no? Tapos sasabihin sa'yo, wala akong extra Mars. Ay, patay tayo dyan. Tinanggap mo pa man din lahat na wala palang extra. Pero kung titingnan mo, sesermonan ka nila, sasabihin nila yung mali mo, pero hindi ka nila tutulungan. Tama, mali. Pero syempre, wala rin tayong karapatang magalit. Bakit? Tayo rin kasi may mali. Pero kahit gano'n, ang Panginoon kapatid, He will rescue you first before He will restore you. Yayakapin ka man niya kahit sino ka pa. Kala niyo si Robin Padilla lang yun, hindi. Kay Lord yun nag-umpisa. Amen? Kahit sino ka pa, kahit ano pang nakaraan mo, mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, kung titingnan natin, tingnan mo bago po nagsalita si Jesus para sa future niya, hinirescue mo muna siya sa condemnation. Bago siya kinore, iningatan muna siya. Amen? Bago itinama, iingatan muna. Bakit? Kasi hindi ka ipapahiya ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya ako kapatid, bakit ang lakas ng loob ko na sabihin na dati akong manginginom, dati akong palaala, dati akong daming pinagagawang mali. Bakit? Kasi inuna ng Diyos yung pag-iingat niya bago yung pagtutuwid niya. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Pablo ipagyayabang ko ang aking kahinaan para ang kalakasan ni Kristo ang siyang makita sa buhay ko. Amen. Kaya alam mo kapatid, normal na sa pakiramdam na pag nagkamali ka, para bang malungkot ka. Tama? Sino po dito malungkot pag nagkakamali? Kunti lang. Malungkot tayo, amen? Hindi yan para konsensyahin ka, kundi para itama ka. Amen? Mas maganda kasi alam mo kaysa sa hindi mo alam. Amen? Tingnan mo, ulitin ko Pag alam mong mali ka, itatama mo. Pag alam mong hindi ka mali, hindi mo itatama, ipagtatanggol mo pa. May kumausap po sa akin, sabi niya, Kuya Jerome, di ba sabi sa Bible, sabi ni Pablo kay Timothy, uminom ka ng alak ng kakaunti para sa iyong tiyan. Sabi ko, anong point mo? Ibig sabihin, pwedeng uminom. Matanong ko, bakit ka ba umiinom? Kakaunti lang para sa tiyan. Sabi nga nung kanta nag-umpisa sa tikim. Di ba? Kaya yung pakunti-kunti mo, ano mangyari? Dadami yan. Yung alak ngayon kapatid, hindi naman katulad ng alak nila. Matanong ko, meron bang doktor na nagreseta na uminom ka ng Red Horse na may kalamansi para sa ubo mo? Meron? Wala. May nagsabi ba na doktor, gin bulag na may konting ganito para sa ubo mo? Meron? Wala. Kung hindi sinabi ng doktor na inumin mo, huwag mong iinumin. Kasi yun yung konteksto ng uminom ka ng konting alak para sa tiyan mong masakit. Hindi Red Horse yun. Amen? Anong ibig ko sabihin? Ang tao, pipilitin niya na itama yung mali. Hanggat hindi mo nalalaman na nagkamali ka, hindi mo yung babaguhin. Ngayong nalaman mo nang nagkamali ka, anong gagawin sa'yo ng Panginoon? Iingatan niya. Amen? Kasi yun yung gagawin na yung puso ng Diyos Ililigtas ka muna niya bago pa niya babaguhin. Amen? Hindi yung babaguhin ka muna niya bago iligtas. Hindi po ganun. Nag-umpisa po saan? Kaligtasan. Bago ang pagbabago. Kaya kapatid, yun yung katotohanan ng gospel. Hindi mo deserve, pero binigay pa rin sa'yo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kapatid, hindi mo deserve na si Kristo mamatay.
Bakit? Kailan mo naging deserve, kapatid, na iligtas eh? Ulitin ko nga, nung nagsugal ka ba, naalala mo si Lord? Baka, Lord, patamain mo ko. Di ba? Lord, sana tong 20 ko maging 100 to ngayon, Lord. Pangkain lang namin. Kapatid, hindi yan yun. Pero kahit ganun ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? At yung pag-ibig sa'yo ni Lord, habang pinapako siya, hindi niya nagsabi, ay, si Abel, naku, nagkakamali na naman. Ayoko na nga. Hindi po ganun si Lord. Hindi po moody si Lord. Di ba? Hindi po toyoin si Lord. Amen ba? Ang pag-ibig niya sa'yo, totoo simula una hanggang dulo. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Yun yung katotohanan ng kaligtasan. Kaya nga kapatid, ang kaligtasan ng Diyos ay saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi dahil sa mabubuting gawa. Kasi hindi mo na kailangan dagdagan yung ginawa ni Lord sa Kristo, ni Kristo sa krus, para bayaran yung kasalanan mo. Kasi binayaran na ng Diyos. Amen? Pagbayad na, wala ka ng utang. Tama ba? Ano si Ate Annie, binayaran yung utang. Singilin pa ba yan? Wala na. Binayaran na ni Lord eh. Amen? Pagbayad na, wala na ng utang. Ngayon, bakit Kuya Jerome nagkakamali pa rin? Kasi nga, nasa flesh pa rin tayo. Ano kailangan mong gawin? Magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Amen? Doon po mag-umpisa yung pagbabago ng buhay. Pag naintindihan mo na hindi mo deserve, pero niligtas ka pa rin. Hindi mo deserve pagalingin, pero pinagaling ka pa rin. Hindi mo deserve na palayain, pero pinalaya ka pa rin. Amen? Bakit? Mahal ka kasi ng Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kaya nga kapatid, pwede ba natin masahin ito? 1, 2, 3, go. Tagalogin ko, no? Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo pa ay makasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. Nang tayo ay makasalanan pa. Sinabi niya ba kay Kuya Jerome, nung namatay ako, nung mabuti ka na? Hindi. Nung makasalanan pa. At ito po ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, kahit na ba ang gulo ng buhay mo, amen, kahit na para bang ang dumi-dumi mo, para bang wala ka ng nakaraan, wala ka ng buhay, wala ka ng pag-asa, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, third, yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagsasalita ng pag-asa, hindi condemnation. Amen. Kaya kapatid, kung titignan natin, pa-next lang. Yan. Sabi po niya, so, neither do I condemn you. Sabi pa nga sa Tagalog, di ba binasa natin? Hindi na rin kita hahatulan. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, kapatid, tinitignan ka ng Diyos, hindi yung dating ikaw. Ang tinitignan niya, yung isang tao na nais niyang ibigin. Amen? Sige, tignan mo nga yung katabi mo. Sige po, anong naalala mo dyan? Di ba, hindi ka makalimot? Pag tinignan mo, yan nga yung nanapak sa akin nung grade 5 ako eh. Di ba, yan nga yung ano eh, namahiya sa akin. Di ba? Ang tao po, di nakakalimot. Sa totoo lang. Pero ang Diyos, kapatid, pag tinignan ka niya, ikaw ay binago niya. Amen? Kaya nga kapatid, ano po sabi? This word did not erase the seriousness of mercy. Pero dinibigil ng Diyos ang kanyang awa. Amen? Kaya nga kapatid, bakit ako matapang mag-preach ng gospel? Bakit kami matapang pumunta ng bahay-bahay mag-preach ng gospel? Bakit? Kasi kami rin binago ni Lord. At ikaw rin. Kaya nga ako kapatid, may mga nagsasabi, Kuya, paano to? Hindi na siya nagbago, ganito na siya. Babaguhin din yan. Ako nga binago eh. Amen? Ako po, ano na ako, addict sa games. Sobra. Pero kahit ganun, binago pa rin ako ni Lord.
Ang dami na po nagsabi sa akin, wala kang mapapatunayan sa buhay, wala ka nang magagawa, ganyan ka na. Eh, nagka-live-in partner pa po ako. Lalo na nung nagka-live-in partner ako. Nung nagka-live-in partner ako, sabi nila, wala na talaga. Wala na yung si Jerome. Pero hindi nila alam, malaki pala plano ni Lord sa akin. Amen. Yung hinuhusga-husgahan nila dati, nagpipreach na ng gospel ngayon. Amen. Yung hinuhusga-husgahan nila dati, pinapunta ni Lord sa Korea. Amen ba? Amen. Yung hinuhusga-husgahan nila dati, mas maayos na ang buhay. Amen. Anong ibig ko sabihin? Kasi ang pag-ibig ng Diyos, kapatid, pag nagsalita siya, hindi para husgahan ka, kundi para baguhin ka. Mahal ka ni Lord din. Amen. Yan, nakita ko si Kuya Eric. Pag tumayo si Kuya Eric, tapos may tattoo yan, baka sabihin pa, ex-convict yan, no? Totoo, ganun ang husga, di ba? Pero di mo alam yan. Nag-abot nga yan ng pagkain ng anniversary. Amen ba? Nagdala nga yan ng mga pamangkin niya dito eh. Imagine mo yung tatato-tato. Nagdadala pala ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Eh mas okay na yung may tato na gumagawa sa Panginoon kaysa naman sa walang tato, nagsusugal naman. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Hindi ako para humusga, no? Pero ang ibig ko sabihin, mas nakikita ng Diyos yung buhay mo na babaguhin niya. Amen? Kasi kapatid, yung buhay mo ngayon, hindi pa yan ending. Tama? Sabi mo nga, hindi pa tapos si Lord. Minsan kasi ikaw, ganyan ka na yun. Ganito na lang siguro ako. Ganito na lang ako sa kawit. Hindi. Malay mo, padala ka ni Lord saan? Sa Germany. Sige doon. Amen. Ano ibig ko sabihin? Hanggat may buhay ka kay Lord, meron kang pag-asa. Amen. Hanggat meron kang hininga, merong babaguhin si Lord sa'yo. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kaya naman sabi ko, from now on, sin no more. Huwag ka nang magkasala. Binigyan ka na ng panibagong buhay. At naniniwala ako dahil nandito ka ngayon, babaguhin ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya kapatid, ang grasya ay lagi sa pagbabago. Si Jesus, nirescue siya, hindi para manatili, kundi para nagbago. Ngayon kapatid, ang pagbabago ng buhay, kung biglaan, purihin ng Panginoon. Pero kung hindi, dapat araw-araw may pagbabago. Ako po kapatid, yung Yossi, naalis ko. Pero yung pag-iinom, di ko naalis agad. Pero, nung nag-umpisa na akong baguhin ni Lord, yung 3 bote ng Red Doors, naging 2 na lang. Amen? Hindi ko nag-inapat. 2. Nung meron ulit pagbabago si Lord, 1 na lang. Amen? Nung 1 na lang, nagpalit ako, Tanduay Ice naman, mas mababa yun eh. Nagbabago hanggang sa nawala. Amen? Meron po akong kakilala kapatid Yossi. Mahirap alisin ng Yossi, tama? Alam mo na ginawa niya? Imbis daw na Yossi, stick O. Kain siya, kain stick O. Sabi ko, hindi ka nga nag-Yossi, diabetic ka naman. Pero anong ibig ko sabihin? Mas okay na yung stick O kaysa sa Yossi. Tama? Bakit? Kasi yung Yossi, di ba, kailangan mo lang naman may upa-up eh. Hindi, stick O na lang. Anong ibig ko sabihin? Dapat meron kang pusong nagbabago. Pwede mo bang hawakan yung puso mo? Kung sabi mo yung sarili mo, sana magbago ka na, please. Amen? Kasi kapatid, kung wala, ito mo kunyari, wala na akong masample si Ate Milot na lang. Ano ba si Ate Milot nakahiga dito? Tapos kinakayo ko. Si Ate Milot, kung ayaw niya tumayo sa sarili, hindi niya makatayo. Tama? Kahit anong kinawin, nakakita na ba kayo yung giligising niyo, tapos di magising sa sarili? Hirap ibangon, di ba? Kahit anong gawin mo, ayaw niyang bumangon sa sarili, hindi siya makakabangon. Ganun din po sa Panginoon. Nais ka ng Diyos na tulungan mo tumayo. Ikaw naman, walang magagawa yung katamaran. Amen? Dapat laging nagbabago ng buhay. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Pero kapatid, dahil ang salita ng Diyos o ang pag-ibig ng Diyos ay nagsasalita ng pag-asa, yung failure mo, hindi yan yung final chapter mo. Sabihin na natin tinawag ka o manloloko ka.
Manloloko pero binago ni Lord. Amen? Sabihin, adik ka, o adik ka. Adik, pero binago ni Lord. Nakulong ka na. Nakulong man, binago naman ni Lord. Amen? Hindi pa po yan ang katapusan. Ang problema, ikaw ang tumapos. Huwag mong tapusin. Amen? Huwag mong mahayaan na manatili kang mahirap. Sabi mo, mayaman ako kay Lord. Amen? Yeah, ito rin yung sabi ko sa inyo last Sunday. Huwag ka na mag-renew ng mga utang nyo. Amen? Wala na akong utang, Lord. Wala na akong utang. Tapos may nag-offer sa'yo, hey, Bijay, Bombay. Bigyan kita, konti tubo. Oy, konti tubo. Amen? Anong problema? Ikaw ang ayaw umalis. Amen? Ang mahalaga, nais mong magbago. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Kaya kapatid, pinalitan niya ang kahihiyan ng pag-asa, ang gift ng forgiveness ng despair ng purpose. Amen? Hindi ba natin basahin ko? 2 Corinthians 5:17. 1, 2, 3, go. Amen? Sabi po, ang na kay Kristo na ay bago na. Amen? Wala na yung lumang buhay. Bago na. Meron bang bago na susugal pa din? Kapatid, dapat nagbabago na. At alam mo kapatid, ano po ang pamantayan na makikita mo na nagbago ka na? Pag yung nasa paligid mo, nagtataka na. Amen? Uy, aga mo umuwi ah. Nakakapagtaka naman yan. Uy, tulog ka na. Wow! Pero pag hindi pa rin yan nagtataka kapatid, magtaka ka na. Baka hindi ka nagbabago. Amen? Kaya kapatid, sabi mo nga, bago na ako. Amen? Kaya kapatid, bakit? Bakit ka bago na? Kasi nga, lahat po ay dinala na ni Kristo sa krus. Amen? Sabi mo dyan, Jesus stood between her and condemnation. Years later, kasi pagkatapos mo ng maraming natin, ng kahihiyan natin, ni-receive niya yung judgment na dapat deserve natin. Amen? Para magkaroon ka ng buhay. Amen? Sige nga, sabi mo nga sa katabi mo, buhay na buhay ka na ngayon. Amen? Kaya kapatid, alisin nyo na yung sa sarili nyo na, walang kakwenta-kwentang buhay naman to. Ganito na lang ako lagi sa bahay na to. Kaya tingnan mo kapatid, pag nakakita ka ng maraming kasi wala na talagang mga simple mga tao dito. Bakit? Mas nakikita mo yung mga pagkakamali kaysa sa kabutihan ng Diyos. Amen? Dapat makita mo yung mga kabutihan. Amen po ba? Alam niyo kapatid, ako po may utang na 11K. Pero dahil inuunti-unti kong bayaran, 1,000 na lang. Anong nakita ko? Umuusad ako kahit paunti-unti. Amen? Mas nakikita ko yung pag-usad kaysa naman sa mga kapangitan. Kaya parang pangit buhay natin eh. Lagi makikita pangit. Tapos manonood ka pa ng mga vlogger. Sana all. Ganun ko, sana all, merong ano. Tapos, halimbawa, di ko alam, may mga mag-aasawa dito, di ba? Kita mo sa, binigyan ng bulaklak si Mrs. Sana all talaga. Sana pati ako, bigyan na lang ng isa dyan. Di ba? Amen. Kapatid, pero kung nakita mo pag-ibig ni Kristo, kahit walang mag-effort sa paligid mo, ramdam mo pag-ibig ni Lord. Amen. Palakpakan na si Lord. Lang sa palakpak ni Erika. Amen? So, ano ibig ko sabihin? Mas makita mo yung binigay ng buhay ng Diyos sa iyo. Mas makita mo yung malaking plano sa iyo ng Diyos. Amen? Kaysa sa mga kahihiyan ng mga dinanas mo. Amen? Dahil, pwede ba natin basahin ito? 1, 2, 3, go. Amen. Alam mo, minamaliit mo ang pag-ibig ng Diyos sa tuwing hindi mo to nakikita. Amen. Alam niyo po yung mga in-check? Hindi ko alam. Sino po nagkaroon ng amo ng in-check dito? Taas nga kamay. May mga amo ng in-check. Alam niyo po prinsipyo ng in-check? Wala ko pa kayo, maliit kita, basta kita. Tama, mali. Wala. Temo yung mga in-check. Ang daming tinda, di ba?
Iniisip ko yun, sabi ko, daming tinda nitong mga inchik na to. Sabi ko, imagine mo, pardiple, yung mga pangkot-kot sa kuko, ang daming tinda. Pero, ang prinsipyo kasi nila, kahit maliit kita, basta may kita. Pilipino, ano prinsipyo? Walang benta ngayon. Kaya ang bilis magsara ng timon. Sino po nagnegosyo dito nagsara na? Sige nga po. Kasi mas tinitignan mo, gusto ko agad malaki kita, dapat ubos araw-araw. Hindi kapatid eh. Ang in-check, mo kaya sila yung mayaman. Kasi kahit maliit, na-appreciate nila. Kita pa rin yun eh. Lalo na dapat pag Kristiyano. Amen. Huwag mong maliitin yung pag-ibig ni Lord. Ang laki ng pag-ibig ni Lord sa'yo eh. Imagine mo kapatid, wala ka sa ospital, nagising ka pa. Paano na yun? Hindi ko may sino po nag-thank you Lord kaninang umaga? Aminin nyo. Praise God naman, meron. Yung iba. Di ba? Pag inumpisa mong ma-appreciate ang buhay na kung anong meron ka, malaking bagay na yan. Amen? Kaya kapatid, hindi ka may stress. Amen? At ang isang taong nakontento sa Panginoon ay mas lalong pinagpapala ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, tingnan mo huwag mong maliitin ang malaking pag-ibig ng Diyos. Namatay siya para sa'yo. Dahil sa mga sugat mo, ikaw ay pinagaling. Mamaya, meron tayong prayer sa mga may sakit. Dahil pa rin kay Kristo yon. Amen? Kaya nga kami dito, hindi namin sinasabi na pag gumaling ko, galing naman ni Kuya Jerome. Ayoko yun. Dahil kanino lang yun? Kay Jesus lang. Amen? Kaya kapatid, ma-appreciate mo ang lahat ng bagay dahil ikaw ay binigyan ng buhay ni Kristo Jesus. Amen po ba? Kaya kapatid, tingnan niyo po, dito ko po tatapusin. Basahin nga natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Tingnan mo kapatid gusto ko pong gawin niyo na tong favorite verse. Pwede ba yun? Ano ba sabi? Ang pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagbabago, ang kahabagan mo'y walang kapatid. Ano po sabi? Ito ay laging sariwa bawat umaga. Hindi bilasa. Ano daw? Sariwa. Pag sinabing sariwa, bago. So ibig sabihin kapatid, ano man ang nagawa mo ng nakaraan, bago pa rin ang pag-ibig sa'yo ng Diyos. Ang tanong, tatanggapin mo ba o tatanggihan mo? Amen? Kaya babaguhin ka ng pag-ibig ng Diyos. Ano po? Bakit ganon? Kasi katapatan niya ay dakila. At alam natin yan kapatid, na paulit-ulit man tayo sa mga kasalanan natin, ang Diyos ay paulit-ulit tayong binabago. Amen po ba? Kaya nga dito sa church kapatid, umalis ka man, pwede kang bumalik. Bakit? Kasi sino kami para maghusga? Kung ang isang tao ay minahal ni Kristo, tunay ngang minahal niya ito. Amen? Kaya nawa maintindihan mo yung kapatid. Kaya nga po, pwede po ba tayong tumayo? Appreciate natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Alam niyo po itong kantang to, minimeditate ko po kaninang umaga. Hindi natin natagpuan ang pag-ibig ng Diyos, kundi tayo ang natagpuan ng pag-ibig niya. Amen? Katulad tayo nung adulterous woman, kapatid, na kahit ang tao, iwan ka, pero ang Diyos hindi kayo iwan. Amen po ba? Kaya kapatid, ngayong umagang to, pwede mo bang ituon yung puso mo sa Panginoon na kahit ano man ang nagawa mong mali, hindi ka hayaan ng Diyos na manatili dyan kundi gusto kanyang baguhin. Gusto kang baguhin ng Panginoon. Kaya kapatid, let's worship God. Sabihin mo sa Panginoon to.
Sige mga kapatid, kantahin natin sa Panginoon. Sige kapatid, kantahin mo yun sa Panginoon. Sus ako'y aawin nang walang hanggang pag-uri. Puso ko'y sa'yo. Sige kapatid, kantahin mo yun sa Panginoon. Yes, yes Lord, hindi po nagkukulang ang pag-ibig ko sa amin. Ikaw na ang sige kapatid, itaas mo yung kamay mo sa Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! Ikaw ay mananatiling sa puso namin. Tayo po ay natagpuan ng Panginoon. Hallelujah! Pusit ko'y aawin nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ako'y nagkakuhan ng iyong pag-ibig na dakila. At bukod sa sabihin mo sa Lord, ako'y aawin. Hallelujah. Nang walang hanggang pag ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah. Sige kapatid, lakasan natin sa Panginoon. Hangat na ay pagdali sa presensya mo na tangguhan. Ako'y binago na pag-ibig mo. Yes, Lord. Kami ay nakatakuan ng iyong pag-ibig. Hallelujah. Jesus ako'y aawin nang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Iyong pag-ibig na
Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawin. Wala Sige po kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon na gusto ng Diyos na baguhin ang buhay mo ngayon. Maraming bagay kapatid na hindi naman natin kayang baguhin. Tanging ang biyaya ng Diyos ang siyang babago ng buhay natin. Kaya kapatid, kung nais mong magbago ng buhay, pwede ka bang pumunta dito sa unahan kapatid? At tayo po ay ipagpipray ng lingkod ng Panginoon. Dahil nais ng Diyos na baguhin ang buhay mo, ang tanong, nais mo ba? Sige kapatid, if God is leading you, punta ka dito sa unahan and I know the Lord will move right now. Hayaan mo ang Diyos ang bumago ng buhay mo. Oh, hallelujah. Sa mga bisita po na narito ngayon, na gustong makabiyak sa langit. Mga first time po na dumalo sa gawain ito. Pwede po akong maksida yung kamay. First time, pwede po ba kayong mahiyaran nito sa mga? Yan po, wag mo kayo iyak. So, ngayon lang po nakadalo sa church. Jesus is here. The Lord is here. Gusto ko po malaman niyo po sa mga bisita. Hindi po aksidente nandito kayo ngayon. Every last Sunday of the month po, nag-i-invite po talaga kami ng mga bago. At para po sa inyo ito. Mamaya, sabay ko po kayo ipapanalangin ng mga ano. So, mga bisita po namin, tingin po kayo sa screen. Mga bisita po. Yung mga dati na okay lang po. Ito po ay para sa mga bisita. Sabi po niya, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Namamatay si Kristo para sa atin ng tayong kasalanan. Sa mga bago naming kaibigan ngayon, gano'n man kadumi yung past mo. Mga mistakes mo at failure mo sa buhay. Mahal ka ni Jesus. Sa sobrang pag-ibig niya sa iyo, hinigay niya buhay niya. Namatay siya sa krus. Kahit gano'n ka pa kasama. At kung ang tingin mo naman sa sarili mo ay wala kang kasalanan, mabuti ka naman pala, simba ka naman. Pero ang katotohanan kapatid, nagkasala ka ba rin? Walang lihim sa Diyos. Lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko, hayag sa Diyos. Pero ito ang maganda at good news, kapatid. Namatay si Kristo para sa iyo at sa akin dahil sa ating kasalanan. Ano pang sabi ng Bible? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, because of the blood of Christ, napawalang sala tayo. Dapat paparusahan na ng kamatayan, pero maliwanag na sinasabi ng Bible, napawalang sala. At ano pang sabi? Maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Yun po yung impyerno. Dahil sa kamatayan ni Jesus, napawalang sala tayo at inalis tayo doon sa apoy ng impyerno. Ang sabi pa sa last verse, dati tayong kaaway ng Diyos. Ito po maganda. Ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus na kanyang anak. Tiyak na maliligtas tayo
sapagkat si Kristo ay buhay. Kaya po yung krus natin sa mga bisita po, wala na po itong laman. Dahil po si Kristo ay hindi nanatiling patay. Siya po ay buhay. Nasa kanang luklukan ng Diyos Ama, nasa langit. Sa mga bisita po namin ngayon, kung gusto nyo pong makasama sa kaharian ng Diyos, tanggapin nyo po si Jesus ngayong araw. Huwag nyo pong ipabukas. Ngayon, today is the day of your salvation. Kung ikaw ay bisita at nais tanggapin si Jesus, sumunod ka sa panalangin ito. At yung mga nakatayo sa unahan, dahil kinilala nila si Kristo, pero gusto nilang maipanalangin. Pagkatapos po na tumanggap yung mga bisita natin, mananalangin po ako para sa inyo. Pero sa mga bisita, importante po kayo ngayon. Ang gusto po ni Jesus, tanggapin niyo siya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Sumabay po kayo sa panalangin mga bisita. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ngayong araw po, naintindihan ko na ako ay makasalanan. Naintindihan ko rin po na namatay ko sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga nagawang pagkakamali, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ngayon, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari po kayo sa aking buhay simula ngayon. In Jesus' name, Amen. Mga bisita, mga bago kong kaibigan, tandaan niyo ang araw na ito. July 26, 2026. 10:50 na umaga, tinanggap niya si Jesus. Mga bisita, ako po tinanggap ko si Jesus May 1993, alas 6 ng gabi. Grade 3 ako. Simula ng grade 3 ako, wala na akong takot sa kamatayan dahil alam ko si Kristo na ang nagbayad ng aking kasalanan, kaya ako ay tagalangit. Kagaya mo na tinanggap si Jesus ngayon, ikaw na'y tagalangit, may buhay na walang hanggan ka na, anak ka na ng Diyos at ang iyong pangalan ay isinulat na sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin. Pero ngayon po, kayo po yung tumayo dahil gusto niyo pong mabago. Yung adulterous woman nagkasala, hinusgahan siya ng mga tao. Maraming isang araw may nag-chismis na sa iyo. Pero isang araw mga kapatid ko sa Panginoong Jesus, nang ikaw ay magkamali, marami nang nahusga sa iyo at hindi naniwala kung kaya mo magbago. Pero tandaan niyo po, nung ikaw ay magkasala, may Jesus na nakakita, hindi lamang ng iyong pagkakasala. Ang nakikita niya ay yung bagong buhay mo, yung finished product mo. Lord, I pray in Jesus' name. Ngayong araw na nakatagpo ka nila, patunayan mo sa kanila na hindi ka lamang nagpapatawad, kundi ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay. Alisin mo sila, anumang uri ng kasalanan mayroon, Panginoon, nagamos ng kaaway sa akin. Panalipin mo sila sa iyo. Mariano. Kita po namin ang malalaking pagbabago sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Tayo po'y makakapanood ng isang natataming bilang mula sa young people ng DIBC na ngayon. Palakpakan po natin ito.
Dito nga sila nag-church. Ayan po. Magla-live na lang po tayo ulit mamaya. Pero tapos na po. And God bless po. God bless po. Ay, gusto niyo bang panoorin? No? Panoorin na muna pala. Nakakunik na yung video. Kasi yung video. So, ano ba sound? Ikaw ang is over.